Una sa lahat, binabati ko po kayo ng magandang, umaga, tanghali. Umaga, amen, good morning sa atin lahat, amen. Ang ating pong topic ngayon ay, ito po ay pamagat ng releasing God's power through us. Amen po ba? Ang Panginoong Hesus po, ang Diyos, ay nag-release po ng power sa pamamagitan po kanino? Natin. Amen? Sa atin po. Umpisa na po natin sa ating pong intro dahil po ngayon ay month of September. Ang ating pong tema ay revival, a call to demonstrate signs and wonders and miracles. Ito po yung pagpapakita ng mga tanda, kababalaghan at himala. Hindi po yung kababalaghan na yung napapanood natin, kababalaghan ng Holy Spirit, kamangang-manga na mga gawa ng ating Panginoon. Amen? Sa Mark po, ito po din yung verse natin kanina sa ating first service, no? Dahil isa lang po yan. At ang sabi po dito, Mark 16, 17, 18 to 20. Mayroon po ba? Basahin po natin. Ako po sa Tagalog ay ganito. No, wala pa po, no? Ang sabi po, kung mayroon po kayong Biblia, sabayan niyo po ako sa pagbasa. Ang sabi dito, at ito ang mga palatandaang makikita sa mga taong sumampalataya sa akin. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masamang espiritu, magsasalita sila sa ibang wika. Amen? Sabi po dyan sa verse 17. Ano pang sabi? Ang lahat na sumampalataya, tayo po yung mga believers ng Lord, tayo po yun. Tayo po ay may kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu at magkapagsalita din po tayo ng iba't ibang wika. Amen? At sa verse 18, kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng anumang lason, ay hindi sila mapapahamak at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kanilang mga kamay. Mayroon lang po ako isi-share dito sa verse 18, mayroon po kaming minsan nadaluhan na isang bisita, isa po siyang bishop, si Bishop Ron, at siya po ay nangangaral, siya po ay sa evangelist po siya, kung saan-saan na po siya nakarating para mangaral, mag-share ng Word of God. Matanda na po siya. Siguro ngayon, dahil ilang taon na po na nakasama po namin siya, at ang huli po, nagpunta po siya ng Israel, no? Yung amin pong nakasama nila Pastor Gary, nila Pastora Prissy, Si Bishop Ron po ay nakapunta na po sa Amazona, yung lugar na talagang delikado. At kahit sa Amazono, yung inaakyat na rin mga bundok talagang ang tataas. At minsan natulog po siya, no? Nakahiga po siya doon sa isang puno. At ang kwento niya po sa amin, habang siya natutulog, naramdaman niya po na may dumadaan na malaking ahas sa kanyang katawan. Tumatawid po, no, habang siya natutulog. Kasi sa sa bundok sa habang dumadaan siya, tumatawid papunta sa kabilang dako para siya mangaral ng salita ng Diyos. Habang siya natutulog, nagpapahinga, naramdaman niya po na dumadaan yung malaking ahas sa kanyang katawan. Ano pa ang sabi po dito? Hindi po siya hindi man siya po, baga siguro sawa yun, hindi po siya nililingkis o hindi rin po siya tinuka ng ahas. Siya po ay ligtas. Amen? At ang dami po niyang kwento ng mga lugar na kanyang pinupuntahan. At sabi po sa verse 19, pagkatapos magsalita ni Jesus sa kanila, inakyat siya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Sa verse 20, pumunta naman ang mga tagasunod niya sa iba't ibang lugar at nangaral, tinulungan sila ng Panginoon at pinatutunayan niya ang ipinangangaral nila sa pamamagitan ng mga himala sa kanilang ginagawa. Di po ba, no, yung nangyari kay Bishop Ron, sa naranasan niyang ganon, ay kanya po yan napatutuo. Ganon din po tayo, no, na tayo po ay dapat mangaral ng salita ng ating Panginoon. Yung ating topic, releasing God's power through us. Di po ba? At sa Acts 4:30, samantalang iyong inuunat ang iyong kamay upang magpagaling at upang
mangyari nawa ang mga tanda at mga kababalagan sa pangalan ng iyong banal na si Jesus. At punta na po tayo no, sa ating topic. No? God can work through us to produce proof of His power to this world. No? Mayroon na po ba tayo dyan? Wala pa po. Ang sabi po dito, ang ating Diyos ay maaring gumawa sa pamamagitan natin upang makagawa ng patunay ng kanyang kapangyarihan sa mundong ito. Ang Diyos po ay maaring gumawa no, sa pamamagitan natin ng kanyang kapangyarihan sa mundong ito. Sino po yung ginagamit na yun? Sino po yung tinutukol na yun? Tayo po yun. Ang ating pananampalataya siguro sa panahong ito dapat po natin dagdagan. Di po ba? Ang sabi po dito, it is time to increase our faith and exercise and authority that God has given us. Pati yung mga authority na binigay ni Lord sa atin, dapat po natin i-exercise. Paano po? Magpalayas ng masamang espiritu. Yung binasa po natin. Yung kaloob, yung mga gift ni Lord sa atin, kailangan po natin yan gamitin. Amen? At taimtim din tayong manalangin para sa pagpapakita ng mga tanda, no, kababalaghan at mga himala upang dumami pa ang mga taong lalapit sa ating Panginoon. Para po tayo po ay makaranas po ng mga tanda, kababalaghan o himala ng ating Panginoon, yung mga tanda, kailangan po natin niyang panalangin. Hindi po ito mangyayari sa atin kung hindi po tayo mananalangin. Amen? Si Jesus po, siya po yung perfectong halimbawa. Di po ba? Dahil si Jesus, talaga makikita natin na siya po ay perfect. Nasa kanya po ang lahat. At huwag natin kalimutan na ang glory ay para lang sa ating Panginoon. Ang kaluwalhatian ay para lang sa ating Diyos. Hindi po tayo, kundi si Jesus. Kung makagawa ka man ng mga tanda, himala, ibigay mo sa Lord ang glory. Hindi ikaw ang dapat itatas, kundi ang ating Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ano pa po, ang sabi pa po dito, no? Today our message title is Releasing God's Power. No? In the book of Acts, we will see moves of God that lead to the saving of soul. No? Makikita po natin, dahil nababasa po natin ang book of Acts, no? Sa aklat ng gawa, makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa pagliligtas sa mga kaluluwa. Amen po ba? At sa siyam po na ginawa ng Panginoon ng pagbuhos, ng pagliligtas sa mga kaluluwa, yung mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, sa book of Acts ay kapansin-pansin. Makikita po natin doon, kapansin-pansin na ang pagpapagaling ni Jesus ay makikita po natin. Nararanasan po nila ang himala, supernatural na pagpapakita ng kapangyarihan ng ating Diyos. Ito po yung pagliligtas, no? Halos doon ay nakaranas sila ng kagalingan, pagpapagaling ng ating Panginoon. Example, in Acts 2, verse 1 to 4, we see the mighty outpouring of the Holy Spirit at Pentecost resulting in 3,000 persons being saved. Di po ba? No? And then, na water baptized din po sila. At mababasa po natin, tingnan po natin yung verse 41, na nakalagay po yan dito, no? Kung mayroon po kayong Bible, kailangan po natin yan basahin. Tingnan po natin yung verse 41 ng Acts chapter 2, ibaba po natin sa verse 41. Ang sabi po dito, kaya't ang mga naniniwala sa ipinangangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng mga 3,000 tao ng araw na iyon. Di po ba? Nung araw lang na iyon, ang nadagdag ay 3,000 at sila din po ay nagpabautismo sa ating Panginoon. Di ba? Nagpa-water baptism din po sila. At in Acts
in Acts 3, chapter 2 and 10, makikita din po natin yung pinagaling na isang lumpo, no? Kanina, na-topic na rin po ito, yung pinagaling na lumpo, at makikita po natin sa Acts 2, verse 2 hanggang 10, mababasa po natin yan, yung pintuang maganda na tinatawag yung templo, no? Doon po nakapalagi yung isang lumpo na mula pa pagkabata ay lumpo na po siya. Lagi po siyang naroon sa may pintuan na yun ng simbahan at siya po ay nag-aabang at naglilimos po siya, nanghihingi ng limos. At si Juan at si Pedro po ay papasok sa templo na yon. At ang akala niya ay lilimusan nga siya ni Juan at ni Pedro, pero ang sabi po ni Pedro, no, at ang sabi po ni Pedro, pilak o ginto, wala ako. Anong meron ako, ibibigay ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo. Tumayo ka, lumakad ka. Hindi po limos, hindi po pera ang binigay ni Pedro. Ano po? Miraculous healing. Kagalingan. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Kagalingan. At ang nagpagaling po ay si Jesus. Yung releasing of power ng pagpapagaling sa pamamagitan natin, ginagamit lang po tayo, instrumento lang po tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen. In Acts 5 to 12, verse 12 to 14, sabi dito, we see the apostles doing many signs and wonders with results that multitudes, di po ba, added to the Lord. Maraming ginawang himala ang mga apostol. Napawang nasaksihan ng mga tao at parami ang lumalapit sa ating Panginoon. Amen? Sa ating pong mga buhay bilang mga lingkod ng Diyos, mayroon na tayo po ba ay nakaranas na mayroon tayong pinagpipray at nag-signs and wonders, naranasan niya po yung healing? Amen. Dahil pagka po tayo nagpe-pray sa mga may sakit, dahil mga anak tayo ng believers nga, sabi po dito sa binasa natin sa Mark, no? Tayo po mga believers, tayo po ay nire-releasean ng Lord ng power para pag nag-pray tayo sa mga may sakit, sila po ay, gagaling. Amen? In Acts 8 verse 5 to 8, ang sabi po dito, si Philip po ay nag-preach sa Samaria, no? At nangaral po siya doon sa lungsod ng Samaria at pinahayag niya si Jesus. At habang nangaral si Philip, nakarinig ng mabuti ang mga tao, nakikinig sila ng mabuti. At nakita ng mga tao ang himala. Amen? Ang masamang espiritu ay lumabas sa mga taong sinasapian. Habang po sila ay nakikinig, habang nangangaral po si Philip sa dami ng tao, at habang sila ay nakikinig, marami pong na-deliver. At yung masamang espiritu ay lumabas sa kanilang katawan at sila'y humihiyaw. Amen? Ganyan po ang kapangyarihan ng ating Diyos. At ano pa po? Ang sabi po dito, no, marami pang lumpo, maging yung mga pilay, pinagaling, kaya nagkaroon ng great joy sa lugar na iyon. Amen? Amen. Palakpakan po natin si Jesus. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang kapangyarihan ng Diyos hanggang ngayon ay nararanasan po natin. Amen? At sa Acts 9, verse 32 to 35, si Peter po ay ginamit ng ating Panginoon. Si Peter, pagdating niya sa bayan ng Lida na 8 taon ng paralitiko, sabi niya, tumayo ka at iligpit mo ang iyong higaan. Doon po sa lugar na yon ay mayroon pong paralitiko. Dito po sa ating pong illustration na ito, dito po natin makikita yung power ng Lord sa pag-release niya sa pamamagitan ng kanyang mga disipulo. Amen? Yung disipulo ni Jesus, wala din pinag-iba sa atin.
na tagasunod ng ating Panginoon. Iisa lang po yan. Kapag po tayo ay sumunod, kapag po tayo taimtim na nanalangin sa ating Panginoon, the power of God ay i-release niya sa ating mga buhay. Amen? At ang sabi din po sa Acts 9, verse 40 to 42, no? Yung maging yung patay, di ba? Si Dorcas po yung pangalan niya. Ito po ay talagang binuhay ng ating Panginoon. Ano pong ginawa dito ni Peter? No? Si Peter ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, buhayin ang patay. Kanino po galing ang kapangyarihan? Sa Lord, hindi po kay Peter. Kaya pag po tayo may patay at nabuhay mo, pinagpipray mo, siya ay nabuhay, huwag kang tatakbo. Diba? Huwag kang tatakbo. Kailangan ibigay mo yung glory sa ating Panginoon. Kasi siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Tandaan po natin, wala po tayong kapangyarihan magpagaling, wala tayong kapangyarihan magbuhay ng patay. Ang kapangyarihan, release sa iyo ni Lord, galing sa ating Panginoon yung power na yan. Amen? Ang sabi rin po dito, no, tulad ng sa mga naunang illustration natin, ang dami po nito, no, yung pagpapagaling ng ating Panginoon, yung pag-release ng power ng Panginoon sa kanyang mga apostol, no, sa kanyang mga apostol, ay marami sa Hopa ang naniniwala sa Panginoon. Yung Hopa po, yung lugar. Amen? At marami din pong example, halimbawa sa aklat ng Gawa na maaring ibigay. Ngunit ang mga nasa itaas ay tiyak, yung sample lang dito, yung ating nauna ay tiyak sapat upang patatagin ang pangunahing diin talaga natin, no, ng ating mensahe ngayon na ang number 1 ay Word of God. Ang salitang ng Diyos ang nagministeryo sa atin. Ang salita ng Diyos ay nagmi-misteryo sa ating buhay. Nagmi-ministry sa ating buhay. Amen? Sa first, mababasa po natin yan, no? At tingnan po natin yung 1 Thessalonica, chapter 1, verse 5. Ang sabi po dito, kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman, at sa Espiritu Santo, at sa lubos na katiwasayan na gaya ng iyong nalalaman kung anong pagkatao namin ay aming ipinapakita sa inyo, dahil sa inyo. Mayroon po ba tayong verse dito? Ayan po, maaari po natin basahin kung buuin po natin yan, medyo mahaba, pero basahin nga po natin yung pinakaiksi lang po. Our gospel, sige po, basa. Yes, amen. At basahin din po natin yung kasunod. My message sa 1 Corinthians 2, so that your faith, but on God's power. Diba? Wala tayong ganyang kapangyarihan kundi galing sa ating Panginoon. Maging yung talino, galing din po sa ating Panginoon. Amen? At ang sabi nga po dito na marami pong similar, no? Many similar testimonies could be given of God's manifestation of His supernatural power, leading to the saving of souls. Earlier, we look at numerous illustration of this in the book of Acts. Maraming katulad na patutuo ang maaring ibigay tungkol sa pagpapakita ng Diyos ng kanyang supernatural power. Ito ay humahantong sa pagliligtas ng mga kaluluwa. No? Tingnan po natin, ang dami pong magiging testimony na maging katulad nito sa paggamit ng Lord sa ating mga buhay. Amen? Yung lang gagamitin tayo ng Panginoon para ipag-pray ang may sakit. Isang testimony na po yan. Isang pagbibigay ng parangal po yan sa ating Panginoon. But, the important thing for us today, ano po, is not just to say, wow,
That's great. The key issue is this. Ano po ba ang talagang susi, no, ng pag-release ng Panginoon sa atin ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan natin? Number 1 po, know the Word of God. Number 1 pa lang po tayo. Introduction lang pa po yon. Opo, totoo po yun. O nagtaas na, wala pa nga eh. But the Lord, kontrolado ni Jesus. The Holy Spirit ang siyang kikilos sa ating mga buhay ngayon. Amen? Know the Word of God. Dapat po alamin natin ang salita ng Diyos. Number 1 po yun. How is God's power released through us? Paano po, no? Paano po tayo marilisan ng power ng Lord, ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan po natin? Know the Word of God. Dapat alam po natin ang salita ng Diyos. Amen? Jesus said, this word were spirit and life. Sa John 6:33, no? Ang sabi dito, sinabi ni Jesus na ang kanyang salita ay espiritu at buhay. Amen? Ang salita ng Diyos, espiritu at buhay. Tandaan po natin na hindi lamang sa salita na magsasabing dapat mayroong salita. Ngunit hindi lamang sa salita, dapat din nating maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. No? Know the Word of God. The Bible in the Great Commission sa Matthew 28:19-20, Jesus told His disciples to teach them to obey everything I have commanded you. They needed to know and to share the Word of the Lord because His words have power. Diba? Yun po yung ating Great Commission. Ipangaral ang salita ng Panginoon, ituro sa kanila, turuan sila. Amen? And do you know the truths Jesus command and taught them? Na alam mo ba na ang mga katotohanang inuutos at itinuro ni Jesus sa kanila, sila ay nasa Ebanghelyo, di ba? Yun yung tinuro talaga ni Jesus. Ito po ay magiging, yung Ebanghelyo, dapat talagang, tayo yung, tawag nyo, well-trained po tayo. Amen? At pag-aralan ang mga ito, at isaulo din natin ang mga, mag-memory verse po tayo, at una sila, at higit sa lahat, ibahagi ang mga ito, ang salita ng Diyos. Hindi lamang po yung mag-memory verse ka, pero hindi po natin binabahagi. Bahagi mo yung John 3:16. Pag memorize mo ang John 3:16, pwede ka na mag-share. Yun naman talaga yung nauuna, no? John 3:16. Ito po yung ating i-memorize at marami pa pong iba. Dahil kapag mayroong kakakwentuhan o kasabay mo, nag-uusap kayo at ma-share mo ang word. Pag may John 3:16 ka, diyan ka lang papasok, magkaroon na ng salvation ang iyong kausap. Amen? Ma-share mo na ang salita ng Diyos. Maging sa mga bata, sa mga bata, sa buong pamilya, kailangan po i-share ang salita ng ating Panginoon. Pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon. Amen? Huwag po nating kaligtaan yung ating pamilya, no? Yung buong mag-anak natin. Kahit sa isang linggo, kahit isang beses lang kayo magtatagpo para sa Word of God, gawin niyo po yan. May time kayo sa Lord, mag-meditate, magmanalangin. Yan po ang nalulugod ang ating Panginoon. Amen po ba? Wag nating hayaan na sa pamilya po natin ay wala pong meditation, walang prayer, walang reading ng Biblia, ay hindi po tayo maririlisan ng power ng Lord. Amen? At walang panalangin, ugaliin po natin. Now na. Amen? Umpisahan na po natin sa ating pag-uwi. Mamayang gabi, i-gather po natin yung ating mga anak, no? At sama-sama po kayo manalangin, magbasa ng salita ng ating Panginoon. At ano pa po,
Sabi po dito, yung buhay po natin bilang mga Church of Christ, no? Ngayon ay nangangailangan ng the same power kung paano po natin nabasa, napakinggan yung pag-release ni Jesus ng kanyang kapangyarihan, ganon din po ang kailangan, the same power po ang kailangan natin ngayon. Amen? Nakalulungkot lamang ngayon dahil maraming ibang jilis, no, na mga Kristiyano ang sumusuway sa utos na ito ni Jesus sa kanyang simbahan. Ito pakinggan po natin. Lumalabas sila upang mangaral o ipangaral ang salita ng Diyos, ngunit kadalasan ay binaliwala nila lahat ng mahalagang kapangyarihan ng Pentecostal. Di po ba, ang ibig lang sabihin dito ni Jesus, na kapag nangaral po tayo ng salita ng Diyos, kasama po doon ang signs and wonders and miracles. Hindi po pwedeng maiwan yan. Signs and wonders and miracle, kasama po yung pag-provide ni Lord, kung paano pinagpapala yung tao, yung pamilya na yung pinagpipray, pinagaling, nagkaroon ng salvation. Amen? Ganon po ang nais ng ating Panginoon. At sa Acts 1:4, no, mababasa po natin yan, basahin nyo na lamang po yan. At ang sabi po dito sa Luke 24, wait, will be baptized with the Holy Spirit, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And they did indeed receive this power soon thereafter at Pentecostal. Ang sabi po dito ng Panginoon, maghintay kayo at kayo'y bautismuhan ng banal na Espiritu. Amen? They were already born of the Spirit. Jesus was well aware of that, having been the one who had previously breathed the Holy Spirit into them. Sa John 20 verse 22. No? Jesus was fully aware of the crucial, important difference between being born again of the Holy Spirit. Ang sabi po dito, may mga ipinanganak na sa Espiritu at alam na alam yan ni Jesus dahil siya ang unang huminga ng banal na Espiritu sa kanila. At pagkasabi niya, sabi sa John 20 verse 22, pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Amen? Ganap na alam ni Jesus ang napakahalagang pagkakaiba sa pamagitan ng pagiging ipinanganak na muli sa Espiritu at nabautismuhan ng banal na Espiritu. Magkaiba po kasi yun at alam ni Jesus yun. Amen? Yung nabautismuhan ka ang sabi ni Jesus, nabautismuhan ka sa pagiging ipinanganak at sa Espiritu. Amen? Yung pagiging born again, yung spirit mo ay na-baptize siya, yung nagkaroon ka ng kaligtasan. Pero yung Holy Spirit, yung binaptize sa'yo ni Lord na Holy Spirit, yung gift of the Holy Spirit na nakapagsalita ka ng gift of tongues. Amen? Amen. At tunay nga nang sabi dito, yung itong huli, no, ang kapangyarihan ng Pentecostes na alam ni Jesus na kailangan pa nila at sa makatuwid, sinabi niya sa kanila na hintayin itong at humayo at maglingkod. Yung banal na Spirit, yung Holy Spirit, kailangan nilang hintayin. Yung power of the Pentecostal. Amen? At sa Acts 2, chapter 1, verse 4, tingnan nga po natin yung chapter 2, verse 1 hanggang 4. Basahin nga po natin. Mayroon po ba tayo dyan? Tingnan po natin. Tingnan po natin yung sa Acts 2, verse 1. Ang sabi po dito,
nagkakatipon silang lahat sa isang lugar. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay ng kinaroroonan nila. Sa verse 3, may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At sa verse 4, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo, nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Amen? Ganyan yung sinabi ni Jesus na ibibihis sa kanila ng Lord ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Ang sabi dito, no, naranasan nila ang Pentecostes at may Pentecost power na natanggap sila ng power at kapangyarihan mula sa itaas at sila ay humayo sa kapangyarihang iyon. No? Noong napuspos sila, nagkaroon sila ng talagang, lalo na nung napuspos sila, nagsalita sila ng iba't ibang wika, talagang yung kapangyarihan ng Diyos naranasan nila. At sa oras na yon, sila ay humayo agad. Amen? At nakita, no, ang sabi pa nga dito, at nakita ang kamanghang-mangha, no, na ating nabanggit simula po nung mensaheng ito. Nakita po dito, no? Simula pa dito sa una. But there was one other element. Ito po yung pinakamaganda, no? Ngunit may isa pang elemento sa kanilang karanasan. Ano po ito? No? Ito ay madalas na hindi pinapansin ng mga Kristiyano. Totoo po ba ito? Tayo po ay mga anak ng Diyos, tayo po ay mga believers ng Panginoon. Ano po? Ito ay yon ating pananalangin. Nakakalungkot po, sabi po dito, ngunit may isa pong elemento sa kanilang karanasan, ito ay madalas na hindi pinapansin ng mga Kristiyano at iyon ay ang panalangin. Ang kapangyarihan ito ng Pentecostal na magsalita ng word ng Lord at makikita ng magagandang resulta ay isinilang mula sa puso at buhay ng panalangin. At sa lahat ng mahalagang isyu, ngayon ay binabaling natin. Di po ba gaano kahalaga ang kapangyarihan ng panalangin? Hindi po tayo mapupuspos kung hindi po tayo mananalangin. Kaya ang number 1, isa sa mga elemento na naranasan ng mga apostol, ng mga lingkod ng Diyos ay ang panalangin. Kailangan po talaga nating manalangin. Huwag po natin pabayaan ang panalangin sa ating mga buhay. Amen? Dahil sa ating pagdulog, pagluhod, pananalangin sa ating Diyos, diyan nagre-release ang Lord ng power sa ating mga buhay. Kung kaya tayo ay nagagamit ng Diyos, kahit na hindi natin tawagin kung sinong magpipray doon sa alam mong may sakit, kahit ikaw na ang magpipray, maranasan niya ang kagalingan. Amen? Lahat tayo ay gagamitin ng ating Panginoon. At sa number 3, no, ito na po yung ating huli, palakpakan po natin ating Panginoon. Ang sabi po dito sa ating number 3 po. Number 2, ano, mayroon number 2. Number 3. Dito na po tayo sa number 3, no? Last na po ito. Kasi sabi ko nga po kanina, ready po natin. Wait lang. No? Sabi po dito, ito po yung pinakamaganda. Number 3, seek God. Totoo po ba ito? Amen. Kailangan po natin isik ang ating Panginoon. Ask Him to be yours. Naranasan na po ba natin tanungin si Jesus? Tanungin ang Panginoon, sabihin sa Kanya, gamitin mo ako, Panginoon. Sinabi na ba natin ito sa Lord? Amen. Kapatid,
Sabihin po natin sa Lord, gamitin tayo ng ating Panginoon. And pray for an outpouring of manifested Pentecostal power. No, sabi diyan, hanapin ang Diyos, hilingin sa Kanya na gamitin ka, manalangin para sa pagbuhos na nahayag sa Pentecostal power. Ito po yung ating gagawin bilang mga believers ng ating Panginoon para marilisan, para i-release ng Lord sa atin, sa pamamagitan natin, ang Kanyang kapangyarihan. Huwag po nating mamiss ito. Sa Acts chapter 1 verse 14, they all joined constantly, no, in prayer. Lahat sila ay patuloy na nakiisa sa panalangin. Lahat po ng mga believers ng ating Panginoon, sila ay sama-sama sa pananalangin. Kahit po yung si nanay ni Jesus, kasama din po doon sa pananalangin. Ang sabi po dito, the initial sa Acts 2, Pentecost occurred in atmosphere of prayer. Yung kanila pong lugar, yung atmosphere doon ay napapaligiran ng pananalangin. Amen? Masarap po manalangin. Pumalakpak nga po dito ang gustong-gusto at masarap sa pakiramdam niya ang panalangin. Di ba? Napaka-importante po ng panalangin. Napakasarap po manalangin. Napakasarap po dumulog sa ating Panginoon. Sa pagluhod mo pa lang, talagang nandun na yung power ng ating Panginoon. Luluhod ka pa lang, hindi ka pa nagsasambit. Ang presensya ng Lord ay mararanasan mo na. At sabi pa dito sa Acts chapter 1 verse 8, sabi ni Jesus, ipinangako ng Panginoon ang kanyang Holy Ghost power. At sa Acts chapter 2, natanggap nila ito. In between, sa pagitan, sila ay nakitang palagian sa pananalangin. No, dapat ganyan tayo. Mayroon tayong prayer room o yung mayroon mamaya i-announce yung ating pananalangin. May prayer room po tayo. Pwede po tayong sumali sa panalangin. At bago po ang ating service, mayroon din pong panalangin. Amen? At pagising po natin, ano po ang ating ginagawa una? Tama, praise God. Kailangan po manalangin. Pagising pa lang, unahin na natin, seek na natin ang ating Panginoon at i-ask na natin sa Kanya ang, Lord, sa buong maghapong ito, gamitin mo po ako. Amen? Yun po ang ating gagawin sa ating mga buhay bilang believers, bilang malingkod ng Diyos. Kahit po nasa trabaho tayo, pwede tayong manalangin. Lord, gamitin mo ako dito sa tinatrabahuan ko. Magamit mo ako. Halimbawa, kakain kayo, magtanghalian kayo, mag-break time kayo. Kunting usapan nyo, maisingit mo si Jesus. Amen? Isang paglilingkod, isang pribilehiyo na makapag-share ng Word of God. Ang sabi din dito, ang panalangin ay nauna. No? Laging nauna po ang panalangin sa pagbuhos ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante po ng panalangin. Dahil kung walang panalangin, walang pagbuhos ng power ng ating Panginoon. In Acts chapter 4 verse 24, isulat nyo lang po, when they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Now the Lord considered their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Sabi nga po dyan, stretch out your hand to heal and perform miraculous signs and wonders. Servant Jesus. After they prayed, the place where they were meeting was shaken. Diba? Ano po nangyari pagkatapos sila manalangin? The place were shaken. Nayanig ang lugar.
Amen? Pagkatapos silang manalangin, tayo mamaya manalangin, mayayanig po ang lugar na ito. Amen? Amen. At sabi pa po dito na si Pedro po, no, at si Juan, no, at marami pang iba, ito ay isang kasunod na pagpuno, isang pagpupuno ng kapangyarihan, magbigbigay ng pagpahid ng banal na espiritu. Ito po yung naranasan nila ni Pedro at Juan nung una. Amen? At sila'y naunang napuspos sa Acts chapter 2 verse 4 at nagkaroon muli para sa kanila ng pagpuspos ng banal na espiritu. Muli sinundan ng matapang ng pagsasalita ng mga palatandaan ng pagpapagaling, mga kababalaghan. Yan ay bilang tugon ng pagkatapos nilang manalangin. Amen? Pagkatapos silang mag-pray, nagkaroon ng mga signs and wonders and miracle. Dami po nangyari nung araw na iyon. Sa Acts chapter 9, verse 40 to 42, no? Kung paano po na bumangon sa Acts 42, sa Acts 40, ito po verse 40, chapter 9 po to, verse 40 to 42. Pinalabas silang lahat ni Pedro sa kwarto, lumuhod siya at nanalangin. Pagkatapos sumarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita. Yung namatay po na yun, ang pangalan niya po ay Tabita. At bumangon, sabi dito, Tabita, sabi ni Pedro, bumangon ka. Dumilat si Tabita at pagkakita niya kay Pedro, naupo siya. Amen? Ganyan po yung pag-release ng kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. Ganon din po tayo. The same power din po yung kailangan natin. Amen? Nabigay ng ating Panginoon. At sabi po sa verse 42, ang pangyayaring ito ay napabalita sa buong Hupa at marami ang sumampalataya sa Panginoong Hesus. No, napabalita yung pagkabuhay ni Tabita at nabalitaan ng buong lugar at maraming sumampalataya sa ating Panginoon. Amen? Ang dami po. Sa Acts 28 to 9, sa Acts 28 verse 8 hanggang 9, nagkataon na ang ama ni Publius ay may sakit, no? May lagnat siya at dysenteria, kaya pinatawag ni Pablo ang kanyang pinatog ni Pablo ang kanyang kamay, no, sa may sakit at gumaling ang may sakit. Pag mayroon po tayong ipag-pray at pinatungan ng ating kamay, siya po ay pagagalingin ng ating Panginoon. At sa verse 9, no, sabi po dito, dahil sa pangyayaring ito, ay lahat ng may sakit sa isla ay pumunta sa amin at pinagaling sila. Biro mo sa islang iyon, ang daming may sakit at lahat sila, no, pumunta, silang lahat ay gumaling. Amen? Ang kapangyarihan ng Diyos talagang grabe. A supernatural power ng ating Panginoon. At yun din ang ating kailangan hingiin sa ating Panginoon. Sa ating pananalangin, mayroon tayong ipagpipray, ang Lord gagamitin niya ang buhay natin. Amen? Sabi dito, isang healing revival ang sumiklab, no, sa isla. Matapos paggalingin ni Paul ang pinunong ama. Anong konteksto ang nabunsod sa revival? Ang sagot ay pagkatapos din ng kanilang pananalangin. Pananalangin nila Paul, pinagaling siya. Amen? Ang susi ay panalangin. Amen?
yung pag-release ng power ng Panginoon sa mga lingkod niya. No? Sa atin pong tuloy-tuloy lang po tayo at last na po ito. At sabi dito, ang yumaong propeta na si Tom Jones, ang ganda po nito, ay si Tom Edmondson. Hindi po yun. Mali po. Artista po. Ito po ay lingkod, propeta ng ating Panginoon. Alam niyo po, nung binasa ko po ito, hindi ko po alam kung may similar po sa atin na ganito po yung ating ginagawa bago po tayo tumayo maglingkod sa ating Panginoon. No? Alam niyo na po, ang yumaang propeta na si Tom Edmondson, ayun na po hindi po si Oo. Isang mabait at magpakumbabang tao ng Diyos o servant ng ating Panginoon. Ang lubos na ginamit ng Panginoon sa mga spiritual gift. Minsan ay sinabi niya sa akin na bago ang serbisyo sa simbahan ay papunta siya sa oras ng panalangin. Bago ang serbisyo. Di ba? At manalangin sa mahalagang ganito, Ama, ako iyong lingkod na handa at nagnanais na gamitin upang pagpalain ang iyong mga tao. At ginamit siya ng Diyos ng malakas at madalas na kapangyarihan ng Pentecostal. Di ba? Tayong mga lingkod ng Diyos, ganito rin po ang ating panalangin. Bago po tayo gamitin ng ating Panginoon. Di ba? Same po. Sabi ko nga, Lord, magkaano kami ni Tom Edmondson. Kasi ganito po tayo dapat. Manalangin po tayo bago tayo gamitin ng ating Panginoon. And God will use you mightily in the power of the Holy Spirit if you follow the biblical pattern. Number 1, be men and women of the Word. Of the Bible, read it, study it, preach it, and speak it. At sa number 2, seek God for a outpouring of the Holy Spirit every day. Hindi yung kung may kailangan lang tayo at saka natin hahanapin ang ating Panginoon. Kailangan araw-araw po tayo, araw-araw po natin hanapin ating Panginoon at ang pagpupuspos ng Kanyang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Be continuously filled with the Holy Spirit. Hanapin ang Diyos sa pagbuhos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Di po ba? At number 3, the last, pray, seek God in prayer for healing. In prayer and ask God to use you with His power to bless them. Amen? Manalangin, humingi sa Diyos, manalangin para sa kagalingan, manalangin pa rin para sa loss of soul, no? At magkaroon tayo ng yung ating burden sa mga kaluluwa. Amen? Ito po yung itinuturo ng ating Panginoon sa atin. Releasing God's power through us. Ang lahat ng ito, ang supernatural, ang signs and wonders and miracle, maranasan natin ito kapag po tayo ay babad sa panalangin. Amen? At i-release ng Lord. At lahat tayo ay magagamit ng ating Panginoon. Kaya mo magpagaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi mo na tatawagin kung sino mga leaders dito o si pastora. Paano kung nandun ka sa Mindanao? May sakit. Sinong tatawagin mo? Hahanap? Hindi. Ikaw mismo ang gagamitin ng ating Panginoon para ipag-pray ang may sakit at sa iyong panalangin, may signs and wonders na mangyayari sa kanyang buhay. Amen? Sige po, tayo po'y tumayo at awitan natin
ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sikaraya labas, sikaraya labas, sikande. Sikaraya labas, sikaraya labas, sikande. Sikaraya labahay, sikaraya labas. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sikaraya labas, sikande. Sa oras pong ito, awitan po natin ang ating Panginoon. At mag-rely po tayo sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. Minsan pawitan natin ang Panginoon. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God. You are the God. Yes, Lord, you are That the God that healeth me, O Diyos. You are the Lord, my healer. You sent your Yes, word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Ito ang salita ng Panginoon. Pagagalingin tayo ng Panginoon. Ito ang promise niya. Exodus 15:26. I am the Lord that healeth thee. And Psalm 107:20. He sent His word and healed them. Oh Lord, I am the Lord. Yes, oh God. Hallelujah. Sikaraya labas, sikaraya labas, sikande. Sikaraya labahay, sikaraya labas, sikande. God's word in the name of Jesus is more power than cancer. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord, we cancel all cancerous, oh Lord God. Breast cancer, tumor cancer. Lord, in the mighty name of Jesus. Gayon din, Panginoong Hesus, yung nakaranas, Panginoon, ng cancer sa kanilang bituka, Lord, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. At gayon din po, Panginoong Hesus, Lord, nakaranas ang cancer, tumor cancer, by the power of the blood of Jesus,
by the power of the blood of Jesus. At gayon din po, Panginoon, tinatalian namin, Panginoon, ang ovarian cancer. In the mighty name of Jesus, iba't ibang bukol sa katawan, Lord, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, nilulusaw namin ang iba't ibang bukol sa katawan ng iyong mga anak na may mga bukol sa oras na ito, by the power of the blood of Jesus. Maging, Panginoon, yung katarata sa kanyang mata, yung bukol, Lord God, na nandyan sa kanyang tenga, Lord, we cancel. Maging bukol, Lord, sa kanyang wither, Panginoon, sa kanyang lalamunan, Lord God, maging Jesus, bukol, Panginoong Isus, sa kanyang kilikili, by the power of the blood of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Maging, Lord, ang espiritu ng stroke, we cancel by the power of the blood of Jesus, in the mighty name of Jesus. We cancel all spirit of infirmity by the power of the blood of Jesus, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. At kayo din, Lord God, yung mga high blood, Panginoon, mga diabetic, Lord, in Jesus' mighty name, yung mga high blood pressure, Panginoon, may sakit sa puso, we cancel by the power of the blood of Jesus, in Jesus' mighty name. All sickness and diseases, we bind you, we cancel you by the power of the blood of Jesus, in the mighty name of Jesus. Out in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Lord, thank you, Jesus. At gayon din po, Panginoon, yung mga nakaranas na matagal na po nilang nararamdaman sa kanilang katawan, mga acid reflux, Panginoon, na nagpapahirap sa kanilang sikmura, by the power of the blood of Jesus, aming tinatalian ito sa pangalan ng Panginoon Isus, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Hallelujah. Sikaraya la baba 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 sikande, sikaraya la la baba 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 sikande, sikaraya la bahay, sikaraya la baba baba sikande, sikaraya la baba sikande. Maging, Lord, yung pananakit ng kanyang ulo, in the mighty name of Jesus, tinatalian namin sa magpandugo ng Panginoong Isus, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Sikaraya la bahay, sikaraya la baba sikande, sikaraya la bahay, sikaraya la baba sikande, sikaraya la baba sikande. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, kung paano mo, Panginoon, binuhay ang mga patay, pinagaling ang lahat ng may mga karamdaman, nakalakad ang mga pilay, nakakita ang mga bulag, Panginoon. Yung babaeng 12 years nang dinudugo, gumaling siya, pinagaling mo siya, Panginoon. Yung mga lumpo, nakakalakad, gayon din po, Panginoon. Yes, Lord. Patuloy po tayo sa ating pananalangin sa Panginoon. Hallelujah. Sikaraya labas kande. Lord Jesus, sa oras na ito, tinatalian din namin. Gaya, Lord, ang papagaling mo sa mga may sakit, Panginoon. Ngayon din po, hindi nagbabago. Pagagalingin mo rin sila, Panginoon. Mayroon pong nanonood, Jesus, na yung kanyang anak, Lord, na special child, Panginoon,
We pray, Lord, pagalingin mo po ang batang ito. In the mighty name of Jesus, lahat ng special child, Lord, we pray, Jesus, sa kanilang isipan, Panginoon, na magnormal, gaya, Lord God, ng mga normal, Panginoon, ay sinilang ng mga bata, O Diyos. Maranasan nila, Panginoon, ang himala na nanggagaling sa iyo, Lord God. Kayo, Lord, na magpapagaling sa mga batang ito by the power of the blood of Jesus. By the power of the blood of Jesus. Healed, Lord, sa mga batang ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, ang mga batang ito ay mahalaga sa iyo, Panginoon. Mahalaga sa iyo, Lord, ang mga batang ito, Jesus. Mag-normal ang kanilang kaisipan, Panginoon. In the mighty name of Jesus. At kikilos sila ng normal, Panginoon. Dahil, Lord, ang iyong kapangyarihan, ang iyong supernatural power, signs and wonders and miracle ay maranasan ng mga batang ito. In the mighty name of Jesus. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Sikaraya labas, sikaraya labas, sikaraya. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sikaraya labas, sikaraya. At Lord, mayroon pong nasa ospital. Panginoon, matagal na po siya sa ospital. Pagalingin mo po ang taong ito. Pagalingin mo siya, Jesus, na payat na po siya, Panginoon, at sinanatili nandiyan sa ospital, Lord. Pagalingin mo siya sa oras na ito. Ano man yung karamdaman niya, cancer of the bone, we cancel by the power of the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name. Out by the power of the blood of Jesus. Out by the power of the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Maging Lord, yung nakaranas ng sakit sa likod, sa kanyang gulugod, Panginoon, sa kanyang balakang, Lord God, we cancel by the power of the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And we release, Lord, healing. Healing flow, Lord, sa lahat, Panginoon, nang may karamdaman, pinagaling mo na sila, Panginoong Isus. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Maging, Lord, yung nakaranas ng depression, anxiety, Lord God, na wala na pong ibang lalapitan, gulong-gulo ang kanilang isipan. Ikaw din, Lord, ang magbigay ng kaligtasan, kapayapaan sa kanilang buhay. Sa oras na ito, Panginoon, pagpalain mo sila, Panginoong Isus. Pagpalain mo sila ng kaligtasan, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang buhay, Panginoong Isus. Maging maliwanag ang kanilang kaisipan. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon Isus, ang awit na ito ay para sa iyo. I am the God that healeth thee. I am the God that healeth thee. Yes, Lord. I am the Lord, your healer. I sent the word And healed your disease. Yes, Lord. I am the Lord, your God. Your word, God, is a powerful. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Yes. Yes, I Lord. am the Lord, Yes, Jesus. your healer.
mag-propose ang Lord. Mayroon pong gustong magkaanak. Receive mo kaloob sa iyo ng Panginoon. Ilagay mo ang iyong kamay, patong mo ang iyong kamay sa iyong puson, sa iyong tiyan. Patong mo siya. And the power of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus, God give you a child, the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. At mayroon din pong mag-o-open ng bagong business in the mighty name of Jesus. Receive niyo po yung mga blessing. Amen. At mayroon din pong magkakaroon ng panibagong trabaho in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ma, maraming salamat. Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat po, Jesus, sa pagsama mo po sa amin. Thank you, Lord, sa signs and wonders and miracle na pinaranas mo po sa amin. Thank you po. Siliwan mo po na yung banal na dugo at tagumpay, Lord, ng aming mga panalangin na receive namin mga miraculous healing, Panginoon. In Jesus' mighty name. Lord, binabalik na namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.